sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, habang kumikislap ang hangin sa paligid, huminga ng malalim si Xiao Cheng at ipinaliwanag habang pinipigil ang espiritual na enerhiya ng isa. Ang enerhiyang yan, unti-unting sinisipsip ang lakas mo, pero hindi pa ito ganap na sanib, kailangan pa nito ng oras, kaya sa ngayon, nasa iyo pa rin ang kontrol. Nakikinig si Lingling, pero halatang naguguluhan pa rin, nagtanong siya, may halong ka ba? So, anong dapat kong gawin? Hindi na nag-aksaya ng sandali si Xiao Cheng, agad siyang sumagot, puno ng sigasig, ibig sabihin, kaya mong igiya ang daloy ng espiritual mong enerhiya, at kapag nagawa mo yun, makokontrol mo rin ang gumagamit nito, parang ikaw na rin ang may hawak sa kanila. Nang marinig yun, nanlumo si Lingling, kita sa mukha ang pag-aalinlangan, mahina niyang sabi, pero, ang liit lang ng espiritual na enerhiya ko. Lumapit si Xiao Cheng, marahang hinawakan ang pulso ni Lingling at tinitigan ito ng buong tiwala, dahil nga kaunti lang ang nakain sa'yo, hindi ka masyadong naubos, kaya may natitira ka pang sapat na spiritual energy sa katawan mo para makaresonate sa artifact spirit, ikaw ang junior sister ko, pinakamapagmahal na estudyante ng Enlightening Valley, kaya mo to, ikaw lang ang makakagawa nito. Parang may umapoy sa dibdib ni Lingling, uminit ang pisngi niya habang nagpapalabas ng kanyang enerhiya, tama, hindi na ako yung dating Lingling, tutulungan kita. Nakahinga ng maluwag si Xiao Cheng, ngumiti siya at tumango, at hindi ka nag-iisa, sa laban na to, kasama mo ang senior brother mo. Samantala, biglang napakawala ng pag-atake ang halimaw gamit ang Myriad Sword Formation, at diretso sa direksyon ni na Xiao Cheng at Lingling. Sa sandaling yun, itinodo ni Lingling ang natitirang niyang lakas, pinagtagpo ang mga palad at sumigaw, transform. Hindi pa sanay ang espiritual na enerhiyang halimaw sa lakas ni Lingling, nanatili itong walang muwang, hanggang sa maramdaman ang kakaibang puwersa. Napasigaw ito. Nagpumiglas ang espiritual enerhiyang halimaw, hindi alam kung saan pupunta, pero huli na, ang enerhiya ni Lingling ay naging matutulis na espada, dumiretso sa kalaban, nagkalat ang alikabok, usok, at tensyon. Napaatras si Lingling, tinakpan ang ulo at napasigaw rin, Samantala, si Xiao Cheng ay halos hindi mapakali sa tuwa, tama, bilisan mo, papuntahin mo agad dito ang artifact spirit. Bumalik sa focus si Lingling, pinatatag niya ang formation habang patuloy na binabanatan ang espiritual na enerhiya, na ngayon nagwawala, ano to, bakit hindi ko siya makontrol, sambit ng spiritual na halimaw. Biglang sumugod si Xiao Cheng, puno ng galit sa bawat hakbang, pinukul niya ang buong puwersa sa kanyang kamao at sinuntok ang espiritual na enerhiya sa mukha. Oh, sorry, di kita nakita, napaurong ang kalaban, umungol sa sakit, huhuhu. Walang kabog-abog, sinundan ito ni Xiao Cheng ng isang malupit na uppercut, lumipad ang espiritual na enerhiyang halimaw palayo, parang basahan sa hangin. Nararamdaman ni Lingling ang unti-unting pagkakalas ng kontrol. Senior brother, parang hindi na stable to, parang nawawala na sa kamay ko. Ngumiti si Xiao Cheng, parang lalo pang ginanahan, okay lang yan, mas magulo, mas masaya. Sa bawat suntok, tumatalsik ang espiritual na enerhiyang halimaw sa pader, pero bumabalik pa rin, parang larwang hindi marunong sumuko, paulit-ulit itong sinuntok, sinipa, binugbog. Basag na ang itsura nito, pero hindi pa rin tumigil si Xiao Cheng, itinaas niya ang binti, parang magpapalipad ng bola, tikman mo to. Parang lobo sa fiesta. Paulit-ulit na umuungol ang espiritual na enerhiya, Muling tumama sa pader, nanginginig, ngumisi ito habang nagrereklamo, napakahiyang pagkatalo to, gagamitin ko na ang aking treasure, mamamatay kayong lahat, galit na sambit ng halimaw. Ngunit hindi pa tapos si Xiao Cheng, at mabilis itong lumapit, kalmado pero may dalang panganib sa bawat hakbang. Kinuha niya ang kawayan sa likod, at malamig na nagsalita, huli ka na, tapos na ating ang laro. At sa isagiglap, walang pag-aalinlangang tinusok niya ang kawayan sa espiritual na enerhiyang halimaw. Napanganga ito, lumaki ang mga mata sa takot pero wala namang sakit, dumaan lang ang kawayan, dahil nga espiritual lang ito, hindi nasaktan. Tumawa ito ng malakas, at puno ng kayabangan, hahaha, mortal ka lang, walang silbi ang sandata mo, wala kang espiritual na enerhiya, paano mo ako masasaktan? Pero ngumiti rin si Xiao Cheng, may lihim sa likod ng ngiting yun, sinong nagsabing sasaktan kita dyan? Biglang lumitaw ang isang malaking magic circle sa paligid ng nila at espiritual na enerhiyang halimaw, nagulat ito, hindi inaasahan ang bitag.
Unti-unting kumalat ang enerhiya ni Lingling, pumalibot sa buong katawan ng kalaban, ang kawayan, hindi pala sandata, kundi kulungan, hindi na ito makagalaw, hindi na makaalis, nagulantang, nagtanong ang espiritual na enerhiya ng Helia mo, ito ay. Sa sandaling yun, ngumisi si Xiao Cheng habang pinapanood ang paghihirap ng espiritual na enerhiyang halimaw, may kumpiyansang tinig ang boses niya. Akala mo ba basta-basta lang ang mga suntok ko kanina? Ang bawat galaw ko ay bumuo ng isang array na sadyang ginawa para selyuhan ang mga artifact spirit, at tungkol naman sa spiritual energy, marami kang spiritual energy, syempre may naiwan kahit saan ka nagpunta, sapat na sapat yun para paganahin ang array. Napaatras ang espiritual na enerhiya, galit na galit, pero halatang may takot na rin sa mga mata nito. Pagkatapos, pinakpak ni Xiao Cheng ang daliri, isang senyales, little junior sister, activate the formation. Agad tumayo si Lingling, kahit nanginginig pa, sinimulan niyang i-chant, malakas at buo ang loob, yes, Supreme Infinite, adapt to the universe, establish the bond. Biglang humigop ang kawayan, parang may sariling buhay, hinayla nito ang espiritual na enerhiyang halimaw papasok, nagpumiglas ito, sumigaw, wag, ayoko, bitawan mo ko. Pero huli na, wala na itong laban, tuluyan itong nasipsip sa loob ng kawayan. Napaluhod si Lingling, hingal at pagod, tapos na. Yumuko si Xiao Cheng at kinuha ang kawayan, naroon pa rin ang espiritual na enerhiyang halimaw, pero halos wala ng lakas. Tinapak ito ni Xiao Cheng, malamig ang tono, huwag mong maliitin ang mga mortal, tanga. Sumigaw ang espiritual na enerhiyang halimaw, desperado, demonyong bata, pakawalan mo ko, pag nakalabas ako dito, lilipulin kita. Ngumisi si Xiao Cheng, inikat ang kawayan sa kamay na parang laruan. Kung kaya mo talaga, edi sana hindi ka umiiyak ngayon na nga lang, nagmamalaki ka pa, maging sandata ka na lang. Papatayin kita, sa huli, lintik kayo, balang araw, kakainin ko rin kayo, galit na sigaw ng halimaw. Pero habang unti-unting sinisip-sip ng kawayan ang natitirang lakas nito, napansin ng espiritual na enerhiya ang kakaibang aura ni Xiao Cheng, napabulong ito, gulat, paano ganito kalakas ang enerhiya ng mortal nato? Akala nito, mortal lang si Xiao Cheng, pero mali pala, may tinatago itong lakas na hindi pangkaraniwan. Maya-maya, nagbago ang tono ng espiritual na enerhiyang halimaw, mayabang na, parang nag-aalok ng deal. Hoy, bata, nagbago ang isip ng inyong dakilang Panginoon, pwede akong maging artifact spirit ng iyong kawayan sa hinaharap, pero kailangan mo akong alagaan ng maayos at humanap ng mas maraming kayamanan at halimaw para ipack-in sa akin. Tumingin si Xiao Cheng, walang emosyon sa mukha. Bakit kita pakikinggan? Masiglang sagot ng espiritual na enerhiya, dahil lumalakas ang inyong dakilang Panginoon sa pagkain, kapag mas marami at mas magaganda ang pinapakain mo sa akin, lalo akong lalakas, at ang sandata mo, mas magiging makapangyarihan pa. Hindi ba't isang tirada, dalawang tama yan? Napaisip si Xiao Cheng. Tumango, at tinanong, so, ibig sabihin, kaya na nitong gumamit ng special effects para sa long-range attacks at epektibo na rin sa mga buhay na nilalang. Sa narinig, inis na inis ang espiritual na enerhiyang halimaw sa sinabi ni Xiao Cheng, anong special effects at long-range attack ba yan? Hindi ko maintindihan, pero bahala na, ang mahalaga, mas malakas to kaysa sa windblade mo. Napangiti si Xiao Cheng, halatang natuwa sa yabang nito. Hinampes niya ang kawayan sa sahig, parang may bagong laruan, mukhang may silbi ka pa pala, kaya itatago na lang kita, dati, plano kitang sunugin. Biglang sumabat si Lingling, seryoso ang tono, senior brother, siya ba ang may kasalanan sa mga namatay sa Heavenly Treasure Vault? Napatayo ang espiritual na enerhiyang halimaw, defensive agad, hindi ako ang kumain sa kanila, saksi ang langit at lupa, kayamanan lang ang kinakain ko sa Treasure Vault. Ni minsan ay hindi ako kumain ng tao. Nagduda pa rin si Lingling, nakakunot ang noo. Talaga, ang tragic ng pagkamatay nila. Sigurado ka bang hindi ikaw ang may gawa? Sa narinig, napay ka nito, sumigaw, anong mapapala ko sa pagsisinungaling sa puntong ito? Saka, ako naman ay parang, kung ako nga ang may gawa, so what? Pero kahit kumain pa ako ng tao, spiritual energy lang ang aabsorb ko. Gaya ng ginagawa ng asong yun, hindi ako mag-iiwan ng ganun karumal-dumal na eksena. Sumingit si Xiao Cheng, kalmado pero may bahid ng pananakot, madali lang imbestigahan yan, magtatanong ako sa Fox, at malalaman ko kung nagsisinungaling ka. Hindi na ito sumagot, biglang lumipat ng usapan,
parang gustong umiwas. Hoy, bata, ngayong sumusunod na ako sa'yo, parang may kontrata na tayo, pwede mo ba akong bigyan ng pangalan? Huwag mo naman akong tawagin palagi ng Artifact Spirit, Artifact Spirit. Napakamot si Xiao Cheng, walang gana, kailangan ba talaga yun? Sige, tatawagin kitang Lens. Parang natuwa ito, proud pa, Humph, magandang pangalan yan. Leng, sumisimbolo ng malamig at walang awa kong estilo. Z, kasing kahulugan ng Mei, na makapangyarihan at misteryoso. Napailing si Xiao Cheng, pabirong sagot, huwag kang magdilulo. Trip ko lang kumain ng malamig na rabbit kaya lang, pangalan mo, Lens. Natigilan si Lens, wala nang nasabi, checkmate. Isinaksak ni Xiao Qing ang kawayan sa baywang, kinuha si Dacheng, at tumingin kay Ling Ling. Terra, resolved na ang ghostly matters, siguro okay na si Master Shen. Pero napansin niyang tahimik si Ling Ling, nanginginig, namumula ang pisngi, parang hirap huminga habang nagpapalabas ng enerhiya. Ang lakas ng energy, ang ganang pakiramdam, napakunot noo si Xiao Cheng, nanunood lang habang nagmumuha ng junior sister, napatingin si Lengs, tapos ngumiti na parang proud na magulang. Naku naman, pagkatapos makipaglaban sa akin, nagka-epiphany pa ang batang to at matagumpay na nakalusot sa foundation establishment, maliwanag ang kinabukasan niya. Sumigaw si Xiao Cheng, parang batang naiwan sa laro, ano, bakit ako hindi, ako din naman lumaban, walang fairness. Pagkatapos ng lahat, nagtungo sina Xiao Cheng, Ling Ling, at Dacheng sa pangunahing bulwagan ng Angkan Shen. Paglapit pa lang nila sa pintuan, agad nilang narinig ang sigaw ni Shen Qing, puno ng hinanakit at galit, Ama, hindi na ako bata, bakit mo itinago sa akin ang lagay ng kalusugan mo, at bakit mo ako bigla na lang ipapakasal, kaya kung pamunuan ang Heavenly Treasure Sect, kaya kung iligtas ang mga tao, bakit parang wala kang tiwala sa akin? Sumagot ang ama ng Angkan Shen, mahinahon pero may bigat sa boses, Qing, iniisip ko lang ang kinabukasan mo. Sumabat si Mr. Zhang, may halong pag-aalala ang tono, Young Master, para rin to sa ikabubuti mo. Ang tensyon sa loob ng bulwagan ay parang kuryenteng naglalakbay sa hangin, hanggang sa biglang pumasok sa eksena si Xiao Chen, may ngiting pilit at boses na malakas, Master Shen, narito ako, kumusta ang pakiramdam mo? Pero sa loob-loob niya, may bumabagabag, naresolba na ang Heavenly Treasure Vault, dapat gama na ang lagay niya. Lumapit agad si Master Shen, at sa isang bulong na puno ng pagkabahala, sinabi niya, Son-in-law, bakit mo sinabi ang lahat? Ngayon, alam na nila. Natigilan si Xiao Cheng, hindi niya agad naintindihan, pero ilang saglit lang, parang may kumalabit sa alaala niya, agad niyang sinilip ang pulso ni Master Shen, na natili pa rin ang itim na marka, walang pagbabago. Anong nangyayari? Bulong niya, puno ng pagtataka, nasupil ko na si Lengs, pero bakit nandyan pa rin ang kakaibang sakit ni Sect Master Shen? Napansin ni Ling Ling ang titig niya sa pulso ni Master Shen, lumapit siya at nagtanong, Second Senior Brother, anong iniisip mo? Hindi sumagot si Xiao Cheng, pero biglang lumapit si Shen Qing, desperado ang mukha, Brother Shu, tulungan mo akong kumbinsihin si ama. Pero sa halip na makisimpatya, malamig ang sagot ni Xiao Cheng, may kasabihan tayo, ang anak ay dapat sumunod sa magulang, hindi natin dapat labanan to, hayaan na lang natin ang usaping pag-aasawa. Napatigil si Shen Qing, bahagyang namula ang pisngi, hindi alam kung galit o nahihiya, ang nasambit na lang niya, brother naman ihi. Ngunit hindi pa tapos si Xiao Cheng, may ngiting mapanukso sa labi, idinagdag pa niya, sa tingin ko, bukas ay magandang araw, magpakasal na tayo bukas, hindi na ako makapaghintay, kailangan nating magmadali. Nag-aalalang sumabat si Mr. Zhang, son-in-law, hindi ba't masyado itong minamadali? Pero bago pa siya matapos, sumigaw si Shen Qing, puno ng galit, bakit pati ikaw nakikigulo na rin sa tatay ko? Ngumisi si Xiao Cheng, parang may tinatagong biro sa likod ng kanyang mga mata, sino ba ang hindi nakakaalam na ang Heavenly Treasure Sect ay may walang hanggang yaman at napakaraming kayamanan? Sabik na nga akong maging manugang na nakatira dito, lalo na pagdating sa Primordial Treasure Vault. Nanginginig sa galit si Shen Qing, ang dating tiwala ay napalitan ng pagdududa, akala ko tinutulungan mo ako dahil sa kabutihan mo, pero yaman pala ng pamilya ko ang habol mo. Itinulak niya si Xiao Cheng, tumalikod, at sumigaw habang naglalakad palayo, kayo lahat, mga sinungaling. Nagmadaling sumunod si Mr. Zhang, halos matapilok sa pagmamadali, Young Master, magpakalma ka. Naiwan sa tensyonadong bulwagan sina Xiao Cheng, Ling Ling, at Dacheng, si Ling Ling,
Bagamat takot, ay naglakas loob na magtanong sa mahinang tinig, second senior brother, seryoso ka ba talaga sa kasal? Binatukan siya ni Xiao Cheng, sabay turo palabas, kasal? Kalokohan, pakiramdam ko si Uncle Zhang talaga ang may balak sa kayamanan ng Heavenly Treasure Sect. Kapag inalag ko ang sitwasyon, siguradong mababahala siya, at kapag nabahala siya, lalabas din ang totoong kulay niya. Kumuha si Xiao Cheng ng pulang sinulid mula sa kanyang manggas, inabot ito kina Dacheng at Lingling, sabay utos, Dacheng, amuyin mo to at sundan mo ang trail. Pagkatapos, bantayan niyo si Shenqing, mag-ingat kayo kay Mr. Zhang. Naiintindihan, sagot ni Lingling, agad na tumindig sa tabi ni Dacheng. Habang inaamoy ni Dacheng ang sinulid, napakunot ang noo niya, Humph, parang pamilyar ang amoy na to. Biglang nagsalita si Master Shen mula sa kanyang upuan, may ngiting mapanlinlang, Manugang, halika rito, pag-usapan natin ang kasal. Lumingon si Xiao Cheng, ngumiti ng matamis pero may halong kapilyuhan, sabay tulak kay Lingling palabas, Biyenan, may importante akong lakad, kailangan ko munang umalis. Naiwan si Master Shen sa malamig na bulwagan, mag-isa, tahimik, patagang pamatak ang luha sa kanyang pisngi. Lahat kayo abala, sige, mag-abala kayo, bulong niya, puno ng pait. Sa labas, pinangunahan ni Dacheng ang grupo, ang destinasyon, Western Prison, Demon Binding Platform, doon, nakagapos ang Fox, hindi makagalaw, hindi makatakas. Pumasok si Xiao Cheng, malamig ang tinig, relax ka pa rin. Mukhang hindi ka talaga kayang pigilan ng Demon Binding Platform na to. Nang makita siya ng Fox, bigla itong tumayo, umungol, parang may gustong sabihin pero pinipigilan, dahan-daang lumapit si Xiao Cheng, walang takot, at nagsalita, ang ilusyon mong anyong Fox, kaya mong lokohin ang iba, pero hindi mo ako maloloko, ang mga puting nine-tailed fox ay may mataas na antas ng kultibasyon, madali lang kitang nahuli, at yan ang patunay na peke ka. Patuloy ang ungol ng Fox. Kinuha ni Xiao Chen ang ilang pulang balahibo mula sa kanyang manggas at ipinakita, hinugot ko ang balahibong ito mula sa manggas ni Uncle Zhang, kung isa ka talagang white fox, paano ako nagkaroon ng pulang balahibo ng fox? Lumapit pa siya, kinurot ang fox na pilit na umiwas, ayaw makinig, halatang magkakutsaba kayo ni Uncle Zhang, dahil ang pangit ng pag-arte ni Uncle Zhang, kanina, mas malapit ka naman talaga sa akin. Pero sinadya mong salakayin si Uncle Zhang para lang malinis siya sa hinala at palabisang wala siyang kinalaman. Akala mo ba maloloko mo ako? Tama si Xiao Cheng, walang naisagot ang Fox, na natili itong nakayuko, nakakunot ang tenga, ngingisihing parang galit. Nagpatuloy si Xiao Cheng, mas matalim ang boses, bukod pa riyan, hindi nagtutugma ang mga testimonya niyo. Ayon kay Uncle Zhang, na unang magkasakit, si Sect Master Shen, saka palang nagsimulang may kababalaghan sa Treasure Vault. Pero ayon naman sa sinabi mo, nauna kang kumain ng tao at manggulo sa Treasure Vault, saka palang, Nolason, si Sect Master Shen, nagkamali ka ng pagkakasunod-sunod, mukhang minadali ka lang ni Uncle Zhang at bigla kanyang sinama sa palabas. Ang totoo, ang layunin mo lang ay umarte at ilihis ang atensyon ko, para matakpan ang tunay na artifact spirit na nakatago sa Treasure Vault, di ba? Itinago niyo pa nga ito ng maayos. Pero sa kasamaang palad, nasupil ko na ito. Kaya kahit anong pagtutol mo pa, wala na rin niyang saysay. Itinaas niya ang bamboo stick at tinawag si Lengs, gising. Sinong naghahanap sa dakilang Panginoon na ito? Nasaan ako? Bulong ni Lengs, mukhang inaantok pa. Nang makita ang siyam na buntot na fox na nanginginig sa takot, umiling lang siya at bumalik sa bamboo stick, tulog ulit. Sa wakas, nagsalita ang fox, malamig, may halong inis. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Kung wala kang ibang sasabihin, umalis ka na, huwag mo akong istorbohin. Sa narinig, ngumisi ng bahagya si Xiao Cheng at mariing tumugon habang nakataas ang kilay, talaga bang hindi mo sasabihin sa akin kung ano talaga ang nangyayari kay Sect Master Shen, at kung ano ang pakana ni Uncle Zhang. Pero, walang pakialam ang Fox, itinaas lang nito ang ilan sa siyam na buntot, parang nagsasabing, wala akong paki, isang mapanuksong kilos ng pagkakaibigan. Pero walang laman. Napailing si Xiao Chen, nawala ng pasensya. Sige, banta niya, malamig ang boses. Kung ayaw mong magsalita, dadalhin kita sa Supervision Bureau. Kilala mo si sixth brother ko. Balatan, prituhin, durugin, marami siyang paraan para mapatili ka. Nang marinig ito, nang inig sa takot ang Fox, hindi na ito makapagsalita. Ngumiti si Xiao Chen, alam niyang tinamaan na ang takot. Ha, natatakot ka na ba?
Kung oo, mas mabuting umamin ka na agad sa lahat. Sa sandaling yun, nagbuntong hininga ang fox, ipinikat ang mga mata, at sa wakas, nagsalita ito, hindi ko inasahan, na sixth brother mo pala siya. Biglang nagbago ang anyo ng fox, mula sa puti, naging pink ang mga buntot, ang katawan nito ay unti-unting nag-transform, hanggang sa harap ni Xiao Cheng ay tumambad ang isang kaakit-akit na babae. Ang siyam na buntot na fox ay nagsalita, malambing ang tinig, ano ang gusto mong itanong? Natigilan si Xiao Cheng, ilang segundo siyang hindi nakapagsalita, nakatingin lang sa tunay na anyo ng fox. Ang babae ay ngumiti at nagpakilala, ako si Shiwei, isang apat na buntot na red fox mula sa Qingqiu Fox Clan. Nagpatuloy siya, mas seryoso na ngayon, kami sa Qingqiu Fox Clan, hindi namin kayang tumanggi kay Bai Lei. Sa narinig, napakunot noo si Xiao Cheng, ano, kilala mo si Sixth Old Man, kailan pa siya naging epektibo? Umiling si Shiwei at mariing tumugon, hindi ko siya kilala, ako si Shiwei, mula sa Red Fox lineage ng Qingqiu, si Bai Lei at Qingqiu. Tigil, putol ni Xiao Cheng, inis na, hindi ako curious, diretsuhin mo na. Si uncle ay hindi tao, mabilis na tugon ni Shiwei at, nang makita ni Xiao Cheng ang lungkot sa mukha ni Shiwei, bigla siyang nag-init ang ulo, ginago ka ba niya? Kaya mo sinabing hindi siya tao? Hindi agad sumagot si Shiwei, sa halip, binatukan siya, malutong, tang mo, hindi siya tao, ibig sabihin, tulad ko siya, isang anim na buntot na puting fox, mas malakas ang magic niya kaysa sa akin. Napaatras si Xiao Cheng, gulat na gulat, ano? Si Mr. Zhang, isang fox? Tumango si Shiwei, seryoso na ang tonong nagpaliwanag, pinatay ni Sectmaster Shen ang asawa't mga anak ni Uncle Zhang, kaya siya pumasok sa loob ng Heavenly Treasure Sect, para maghiganti, nung hindi pa ako gising, si Uncle Zhang ang naggabay sa akin kahit papaano, kaya nandito ako ngayon para suklian siya ng isang maliit na pabor. Sa narinig, napakunot noo si Xiao Cheng, hindi pa rin makapaniwala, imposible, sabi ni Sectmaster Shen, matagal nang narito si Uncle Zhang, mga dekada na, at tapat na tapat sa sekta. Kung talagang naghihiganti siya, bakit hanggang ngayon wala pa siyang ginagawang kahit ano? Naghihintay ba siya ng swerte sa kalendaryo bago umatake? Tumawa si Shiwei, mapait at may halong panunuya. Ang Fox Illusion Technique ng Qingqiu Fox Clan ay may kakayahang lumikha ng ilusyon at magtanim ng mga huwad na alaala. Kalahating taon pa lang talaga si Uncle Zhang dito, mukhang nalinlang kayong lahat ng mga pekeng alaala niya. Biglang lumiwanag ang mata ni Xiao Cheng, parang may nabuo sa isip niya. Ngumisi siya, parang may plano na, akala ko noon. Dahil kaya ni Uncle Zhang na ilabas ang isang artifact spirit na gaya ni Lengs, siguradong may nakahanda siyang backup plan. Kaya balak ko talagang guluhin ang sitwasyon para mapilitan siyang ipakita ang tunay niyang kulay. Ngayon na alam ko na kung anong uri talaga siya, mas madali na siyang harapin. Gaya ng iyong nais, sa ihip ng hangin ay susunod ang aking hakbang, mariing tugon ni Shiwei. Sa sandaling yun, biglang naglaho ang lahat, ang kadena, ang magic circle, pati ang Foxhill platform. Napaatras si Xiao Cheng, gulat na gulat, peke rin pala ang demon binding platform, ni hindi ko man lang napansin. Tumalikod si Shiwei, tahimik na naglakad palayo, bago tuluyang mawala sa anino, nagsalita siya, panlilin lang to, ginawa lang ang lahat para lokohin kayo, pinatira lang ako rito ni Mr. Zhang para hindi ako paginalaan, at dahil si Bai Lei ay junior brother mo, ayokong saktan ka, ayoko na ring makisawsaw sa gulo. Pero hindi pa rin mapakali si Xiao Cheng, may bumabagabag pa rin sa kanya. Teka, sigaw niya. Ano ang ginawa ni Mr. Zhang kay Master Shen? Ano ang plano niya? Hinarap siya ni Shiwei, pero walang emosyon ng mukha. Iginiwang lang ang balikat, hindi ko alam, hindi niya sinabi. At hindi ko tinanong, ang alam ko lang, ilang buwan na ang nakalipas, may nakipagkita sa kanyang misteryosong tao. Pagkatapos nun, parang may nagbago. Determinado na siyang pumasok sa Heaven Treasure Sect, para maghiganti. Nagpatuloy siya sa paglalakad, tahimik, tila walang balakid sa daraanan, pero bigla, isang matigas na sagupaan. Tumama siya sa isang di nakikitang pader, isang barrier na kumikislap sa lilang liwanag. Napaurong siya, napabagsak sa lupa, at napasigaw sa sakit. Napalingon siya kay Xiao Cheng, ang mga mata ay naglalagablab sa tanong, ano tong bagay na to? Nagulat si Xiao Cheng, pero agad siyang kumilos. Ginamit niya si Lengs para silipin ang barrier, isang copper forbidden rune yan. Paliwanag niya, hindi yan tumatalab sa tao, ginawa talaga yan para ikulong ang mga fox.
Pagkasabi niyon, lumingon siya kay Shiwei, may bahagyang ngisi sa kanyang labi, at sa tinig niya'y may halong panunuya. Mukhang simulat sa pool, hindi ka na talaga balak buhayin ni Uncle Zhang, napanganga si Shiwei, nanigas, ang mga salita'y hindi makalabas sa kanyang bibig, ang katotohanan ay parang punyal na tumarak sa kanyang dibdib, tahimik, pero malupit.